buhay na ito may hirap at tagumpay. Kung minsa'y tila walang patutunguhan, ngunit may pangako Diyos ang nagbigay. Plano niya'y ganap, tayo'y kanyang gabay. Plano niya'y kapayapaan, hindi kasamaan. Pag-asa't kinabukasan, kaniyang iniaalay. Tiwala'y ilagak, sa kanya'y maghintay. Hindi niya layunin ang tayo'y pahirapan. Kanyang iniisip ang ating ikabubuti. Kahit na ay tila madilim at libliban, ang plano niya'y tiyak, walang pagkakamali. Hindi niya layunin na tayo'y pahirapan. Kaniyang iniisip ang ating ikabubuti. Kahit ang daay tila madilim at libliban, ang plano niya'y tiyak, walang pagkakamali. Plano niya'y kapayapaan, hindi kasamaan ang kahirapan. Pag-asa't kinabukasan, kaniyang iniaalay. Tiwala'y ilagak, kanyang sa kanya'y maghintay. Hindi niya layunin ang tayo'y pahirapan. Kanyang iniisip ang ating ikabubuti. Kahit na ay tila madilim at libliban, ang plano niya'y tiyak, walang pagkakamali. Lang ng Diyos ay pag-asa. Sa dilim ng mundo, Diyos ang liwanag na gabay. Sa bawat pusong sugatan, pag-ibig niya'y alay. The blind humanity devotion, tinig ng pag-asa, kapayapaan. Sa salita ng Diyos tayo'y magkaisa sa kanyang harapan. The blind unity light, devotion. Sa presensya ng Diyos tayo'y magtipon. Sa awit ng pupuri, ngalan niya'y taas. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay wakas. Sa gitna ng pagsubok, lakas ng Diyos ang sandigan. Sa bawat kahinaan, biyaya niya ang takbuhan. The blind unity devotion, daluyan ng pagmamahal ng Diyos. Pangako niya'y panghahawakan, at ang salita niya ang ating gabay. Patungo sa magandang tagumpay at mapagpalang buhay. The blind unity light, devotion. Sa presensya ng Diyos tayo'y magtipon. Sa awit ng pagpupuri,
papuri, ngalan niya'y taas. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay magdas. Nagtanong Diyos nakikita ang pusong isipan. Kamay ng Diyos umaabot sa kalungkutan. Sa Diyos lang ang pag-asa, sa Diyos lang ang tagumpay. Blind unity devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The blind unity nightlife devotion, sa presensya ng Diyos tayo'y magtibon. Sa awit ng papuri, ngalan niya'y taas. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay magkas. The Blind Unity Nightlife Devotion. Ayun, magandang gabi po sa ating lahat. Nawa po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at magandang pakiramdam. Welcome po sa ating The Blind Unity Night Live Devotion, Episode 23. Yan, Episode 23 na po tayo mga kapatid sa ating Panginoon at purihin ng Diyos sa pribilehiyong na ibinibigay niya po sa atin. Ayun, no? Thank you so much, Lord, dahil bagamat sa maraming pagsubok, maraming struggle, natuloy pa rin ang ating gawain na ito. Bagamat, gayon pa man, wala po akong kasama sa live, pero alam po natin na nandiyan ang mga kasamahan natin, ang aking mga co-admins, dyan sa ating The Blind Unity Official YouTube channel. Just standby po mga ka-inspire, mga ka-unity. Sa ilang saglit na po tayo mag-uumpisa ng ating gawain. Ang The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. At kung kayo man ay mga mayroong inspiring messages, mga prayer request, yan, i-type nyo lang po yan sa ating comment section dito sa ating YouTube channel, chat box. At atin po mamayang isasabay sa ating panalangin ang inyong mga prayer request. Yun. So, yun, again, welcome sa ating live stream na ito. Ibahagi nyo po. Pakibahagi nyo po ang ating live stream, paki-like, upang marami pa tayong mga kapatiran na ma-inspired at ma-encourage. Siyempre saan man dako ng mundo ay abutin ang ating night live devotion. Mega love shoutout sa lahat na nandiyan dyan at sa mga
ating mga avid listeners, subscribers, likers sa ating YouTube channel, maging dito sa Luzon or sa Visayas at Mindanao. Syempre, aabot ang ating night live devotion. Ayan, purihin ng Panginoon. Ano? So, napakaganda ng gabi kahit medyo maulan. Yun, sa aking mga partners, medyo naulan sa kanilang lugar like kay Bro Stanley. Kaya nga hindi niya po ako nasasamahan muli dahil sa mga hindi inasahang pagkakataon na yung panahon natin ay talaga namang pabago-bago ang ating panahon. Init, ulan, kaya nga marami na rin pong nagkakasakit dahil sa ganitong panahon. At syempre sa ating nangunguna at nangulo sa ating The Blind Unity Association or The Blind Unity Group, ating chairman, ng aking kabiyak, Roel Colliantes, nandiyan lang sa tabi-tabi. At syempre, ang ating president na si Ringmark Mendoza, Vice President Jigs Martinez, Secretary si Giancarlo Superales, sa ating ang inyong taga-ingat yaman, none other than inyong abang lingkod na ito. At syempre kay planning manager, Bro Stanley, na siguro ay nanonood, no? Nakikinig, nanonood, at iba pa. At syempre sa ating auditor, Rolando Cantera, at sa ating mga PIO, Admin Rachel, Admin Vincent, sa ating counseling na si Admin Erwin, at si Pastora Faith Eunice Robante, ang ating spiritual advisor. Natawag ko ng lahat, walang magtatampo. Okay po, pagkatapos ng awitin na ito ng ating Night Live Devotion theme song, tayo po ay mag-uumpisa na ng ating gawain. Ihanda nyo na po ang inyong mga presensya, inyong sarili, at umupo na sa inyong kanya-kanyang upuan. Dahil tayo po ay dadako na sa ating gawain. Ang The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay wagas. Okay po, tayo po ay mag-umpisa na sa ating gawain, ang The Blind Unity Night Live Devotion. Again, sa ating mga hindi pa nakakapag-subscribe ng ating YouTube channel, paki-click na po ang subscription button. Of course, ang notification bell icon upang updated kayo palagi sa amin sa mga content na aming i-upload. At syempre, sa ating mga kapatiran na hindi pa followers ng ating Facebook page ng The Blind Unity, mangyari lang pong paki-follow ang ating FB page, paki-like at paki-share upang marami pa tayong mga kapatiran na maabot, lalo na po ang ating mga kapatiran na visually impaired. Tayo po'y dadako na sa ating
The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Kailangan mo ba ng gabay? Kailangan mo ba ng kapayapaan? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Ang The Blind Unity Nightlife Devotion, ang iyong santuaryo sa gabi. Tuwing Huwebes, kung saan mapapakinggan ang banal na mga salita ng Diyos, nagbibigay liwanag at pag-asa. Kung ikaw ay dati nang kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa at maranasan ang presensya ng Diyos. Kasama si Pastora Faith Eunice Robante. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi hanggang 9:30. Live na mapapakinggan sa aming The Blind Unity Team Talk server at mapapanood sa aming YouTube channel, The Blind Unity Official. Masubaybayan niyo rin po ito sa aming Facebook page. Upang lagi kayong updated sa amin at lagi tayong connected, pakisubscribe lamang ang aming YouTube channel at pakifollow ang aming The Blind Unity FB page. Paki-like and share ang aming mga videos upang marami pa tayong ma-inspired at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sabay tayong magnilay at sabay tayong matuto. Maglaan ng oras sa Panginoon habang mayroon ka pang panahon. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Okay po, marami pong salamat sa ating introduction. Ayun po, tayo po ay dadako sa panalangin. Bago tayo mag-umpisa, ay opening prayer muna na dadalhin sa ating kapatid na si Brother Vincent Ryan J. Nepomuceno. Kasunod naman po nito ang opening song ni Brother Remark Mendoza. Emoji, stick, music, voice 022.m4 by unknown artist, 1 minute 12 seconds, 1.2 MB sent at 1925, not seen. Ama naming mapagmahal, kami po ay dumadalangin ng iyong pagpapala, gabay at pagtnubay ngayong gabi para sa aming gawain tuwing Huwebes ng gabi
ang aming weekly night live devotion para maipamahagi at maipakalat ang iyong banal na salita sa mga tagapakinig at tagapanood namin. Nawa po ang lahat ng makakarinig ng iyong mga banal na salita ay isa puso at isa isip at isagawa ang lahat ng kanilang maririnig ngayong gabi. Mahal namin Panginoon, ito pong lahat ng ito ay ibinibigay at pinapaubaya na namin sa inyo ng taos-puso at ng walang pag-aalinlangan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa iyong aming amang may likha. Amen. Filmstrip 1 of 1. Toggle sound. Huwag kang mangamba, di ka na isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasabupin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita
saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Okay po, maraming salamat po sa ating mga kapatid na nagbigay ng opening prayer na si Brother Vincent at sa opening song na si Brother Ray Mendoza. Ayun. Purihin po ang Panginoon sa buhay nila, sa mga kapatid nating iyon. At ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating pinaka-hinihintay na gawain, na yung bahagi ng ating gawain na ito. Ang pinaka-espesyal, ang ating pagkain ng ating kaluluwa. At syempre, dahil wala po ang ating partner na si Pastora Faith, ayun, nawa ipagkaloob ng Panginoon ang pribilehiyo upang maibahagi ng maayos ang kanyang banal na salita. Sa pamamagitan po ng inyong abang lingkod na ito. Okay. Okay. Sandali lamang po.
Okay po. And maraming salamat. Sinarge ko lang po yung sound card. Baka po ako ay maabutan ng pag-lobat. Ayun. Okay po, dadako na po tayo sa ating gawain ng pagbahagi ng banal na salita ng Diyos. Ang banal na salita ng Diyos ay ating kukunin sa magandang balita, Biblia. Sa Jeremiah 29:11. Yan, isa yan sa paborito ko na verse sa Bible verse. Ang sabi dito sa banal na kasulatan at sa banal na salita ng Diyos. Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, ang mga planong magbibigay sa inyo ng kaunlaran at hindi kapahamakan. Mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ito po ang pagbabahagi natin at ito po ang banal na salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin ng sandali. Ama naming banal, maraming salamat po at ikaw ay patuloy na gumagabay at pumapatnubay sa amin. Sa gabing ito, ang banal na salita na aming narinig, na aming binabahagi, na binahagi ng inyong abang lingkod nito, ay nawa ay maging maisabuhay, maisapuso ng aming mga kapatiran, maging sa akin. Tulungan niyo po ako at gamitin niyo po bilang instrumento sa pagbahagi ng inyong banal na salita. Tulungan niyo po kami na ang inyong kalooban ang maghahari sa bawat araw ng aming buhay. Tulungan niyo po kami na hindi po kami lumihis ng landas. Hindi kami lilihis sa iyong kalooban. At nawa, ang inyong mga plano ang matutupad sa buhay namin at hindi ang aming mga plano. Tulungan mo po kami, Ama, sa aming pagbulay-bulayan na banal na salita, na hindi lamang ito dadaan sa aming mga tainga. Kung hindi, ito ay mananatili sa aming puso, sa aming isipan, sa aming damdamin, at sa buhay namin. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, ang banal na salita na ating naririnig o nabahagi ngayong gabing ito ay nagsasabi na ang Panginoon ay batid niya ang kanyang mga plano para sa atin. Alam niyo po, napakagandang mensahe ang ipinapahayag ngayong gabi. Ipinapahayag ng kanyang banal na salita.
Kaya lang, kumusta po ang buhay natin? Ang mga plano ba ng Diyos ang naghahari o nangunguna sa atin? O di kaya ay mga plano natin ang nais nating matupad? Bawat isa sa atin maraming pangarap, maraming plano. Bawat isa sa atin maraming ninanais na matupad. Maraming mga bagay na gustong ma-achieve. Maraming mga pangarap na gustong maabot. Ang tanong, kabilang ba ang Diyos sa ating mga pangarap? Sa ating mga pinapangarap, nandyan ba ang Panginoon? Ang sentro sa ating plano or sa ating ambisyon, sa ating pangarap, sa buhay natin. Mahirap kasi na tayo ay nagdedesisyon sa ating kapalaran. Tayo ang laging nasusunod dahil ang pagkakaalam o ang alam natin na mayroon tayong kalayaan. Kaya minsan, nasasamantala ng tao ang kalayaan na tinatawag dahil mapagmahal ang ating Panginoon. Kaya hinahayaan niya tayong saang daan tutungo. Hinahayaan niya tayong saang landas sa buhay natin. Ang kaso kasi, sa tao, syempre dahil tayo gusto natin na mas maluwag, gusto natin na mas mapadali, no? Marami tayong mga instant na ginagawa ngayon sa buhay natin na hindi na tayo dadaan sa mahirap. Kasi mahirap di ba? So, ayaw nating daanin yun. Bakit nga ba tayo dadaan sa mahirap kung pwede namang mag-shortcut? Ganon ang kadalasan natin maiisip or nasasabi or nagagawa, no? Kaya kapag hindi na natugon ng Panginoon ang panalangin natin, nag-aano na tayo, kumbaga minsan nagbabackslide na sa pananampalataya, ayaw ko na, ganyan. O kaya dumaan na nga sa shortcut, siya na ang nagdesisyon. Ang tao na yung gumawa ng sarili niyang kapalaran, ng sarili niyang plano. Na in the end, syempre dahil hindi sinasang-ayunan ng Panginoon, may mga frustration. So, dahil bigo siya sa plano o tayo bigo sa plano natin na tayo mismo ang gumawa. So nasisisi ang Panginoon. Bakit ganon? Bakit ganyan? Nanampalataya naman po ako. Sumunod naman po ako. Kaya lang ako, gumawa lang ngayon ng plano na hindi kasali ang Panginoon. Kung magaganon, parang ganon, no? Hindi natin iniisip na ang bawat ginagawa natin, hindi natin iniisip kung ito ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. So, syempre, hinahayaan tayo ng Panginoon not because na pinabayaan tayo, pero hinahayaan tayo ng Panginoon upang matuto tayo sa ating mga ginagawa. Especially kapag tayo ay nabigo, hinahayaan pa rin tayo ng Panginoon. Bakit? Dahil sa bandang huli, parang nagano ba ang Panginoon, kumbaga ma-realize natin, no? Siguro ma-realize ng anak ko na mali pala siya dahil hindi niya ako sinasali sa plano niya. So yun ang iniisip or gusto ng Panginoon na ating gagawin, na maging kasama siya sa mga plano natin. In fact, kapag ang Diyos ang gumawa, ay walang sablay. Kapag ang Diyos gumawa, may pagtatagumpay. Amen. So, kaya mula ngayon sa mga gagawin natin sa araw-araw,
hayaan natin ang Diyos na siya ang mag-program. Hayaan natin ang Diyos na siya ang gumawa para sa atin. Kumbaga tayo lang ay tagasunod at hingi ng gabay. Kung ano man ang gagawin natin, sabihin natin, Lord, ikaw po ang manguna sa buhay namin. Amen. Ikaw po ang gagawa para sa amin. Kasi hindi naman natin kaya sa totoo lang. Hindi natin kaya kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Hindi natin kaya kung tayo lang ang magpatakbo. Kaya ba natin? Hindi. Kaya lang ang tao dahil yun nga, pinairal ang sad to say, kayabangan, no? Na hindi niya kumbaga iniisip na mayroon pang mas nakakabatid at yun ay ang ating Panginoon. Parang magulang natin. Ika nga mothers knows best. Parang ganun ang Panginoon. Ganun talaga, hindi parang. Ang Panginoon ang mas nakakabatid kung ano ang nakakabuti para sa atin. Kaya nga sabi niya sa ating naririnig ng banal na salita, no? Ang sabi niya, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo. O di ba? Batid niya. Doon pa lang ay tayo'y manalig na wala tayong pahamak kasi ang mga planong binibigay niya ay ikaw unlad sa atin. Hindi ikakapahamak natin, di ba? Ang mga planong binibigay niya para sa atin, nagbibigay ng pag-asa. No? Hindi tao ang nagbigay ng assurance kundi ang Panginoon. Siya ang nagbigay ng pag-asa para sa atin at para sa maganda nating kinabukasan. Napakaganda. At bakit pa tayo ay gagawa pa ng sarili nating plano kung ang Panginoon naman ay may plano para sa atin? All we have to do is mag-grow tayo sa ating pananampalataya, manalig tayo, magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil sa siya ang nakakabatid. Hindi pa man tayo pinanganak ng magulang natin. Alam na ng Panginoon natin na tayo ay dadating dito sa mundo. Alam na ng Panginoon na tayo ay mag-exist. Diba? So dahil siya ang mas nakakabatid, bakit hindi natin ilalagak lahat? Bakit hindi natin sabihin na dahil hindi ko kaya, Lord, kayo po ang bahala sa akin, sa amin. Kasi ako, dati, kahit ngayon, ang dami ko ring mga pinagdadaan ng pagsubok. Kung isa-isahin ko, baka umagahin tayo. Kaya lang, ang Panginoon alam niya na po kung ano ang aking mga pinagdaanan. Kaya nga, ang ginawa kong pag-refresh sa aking panghihina is mga Christian songs. At syempre, yung dalawang verse na, yung John 3:16 at itong Jeremiah 29:11. Yan po ang nagbibigay sa akin muli ng lakas upang magpatuloy sa buhay dahil mayroon pang umaasa at mayroon pa akong pinaglalaanan para sa buhay ko. Una, higit ang Panginoon. Tapos ang pamilya. Kaya mahirap po kung ang tao gagawa ng kapalaran ng plano para sa kanyang kinabukasan, ay kalimitan na bibigo. No? Kung hindi kasali ang Panginoon, kung mayroon mang pagtatagumpay, pero sandalian lang. Pero kung kasama ang Diyos, ang pagtatagumpay sa buhay mo ay walang katapusan. Kasi siya ang nag-program, siya ang nagbigay ng gagawin mo para sa buhay. Para sa buhay mo sa pang-araw-araw na pamumuhay, sa gawain mo sa araw-araw, yan ilagak natin sa Panginoon. No, di ba? Kasi wala tayong magagawa kung walang Diyos. Kapag inalis nga ng Diyos ang ating hininga sa isang segundo lang,
Sabihin nyo nga sa akin kung mabubuhay pa tayo. Siyempre hindi, no? Dahil siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Kaya wala tayong karapatan na alisin natin to sa buhay natin. Kasi siya lang ang dapat pagkuha ng buhay natin. Wala tayong karapatan sa lahat dahil siya lang ang namamayari sa mundo na kung saan nandito tayo. Kaya, kung ano man ang mga plano mo ngayon, isama mo ang Panginoon. Isentro ang Panginoon. Ang plano mo, kung ano man ang plano nga iyong na i-apply o iyong gagawin, sabihin mo sa Panginoon, manguna po kayo sa aking plano. Kayo po ang mag-program sa buhay ko. At on the spot, maging maganda ang takbo ng buhay mo. Kung hindi man natugon ngayon ang panalangin mo, huwag ka pong malungkot dahil may dahilan ang Panginoon kung bakit din niya pa binibigay. Malay mo someday, mayroon pang mas best doon sa inexpect mo na hiningi mo sa Panginoon. Nanghingi ka ng magandang sasakyan, hindi ka binigyan. Dahil, syempre, baka mapahamak ka. O kaya'y dahil may mas maganda pa siyang ibibigay sa iyo. Hindi lang pala sasakyan, kundi kumbaga kasama na pati bahay o saan ka pa. Ganyan ang Panginoon pag nagbigay. Siksik, liglig at umaapaw. Hindi man ngayon, hindi man bukas, hantayin mo lang, dadating din yan. Huwag kang mawalan ng pag-asa kasi kasama yan sa plano niya na magbibigay siya ng pag-asa at magandang kinabukasan. Basta't manalig ka lang, magtiwala, at huwag mong isipin na pinabayaan ng Diyos. Minsan kasi, feeling natin nalulunod na tayo sa problema, hinayaan tayo ng Panginoon, lunod na. Pero, hindi hinayaan ng Panginoon na talagang malunod ka ng tuluyan doon sa problema mo. Dahil inahon ka niya. Diba nga, doon sa John 3:16, na sabi ko nga, isa sa mga paborito kong verse, ay binigay niya ang bugtong niyang anak upang tayo tubusin sa cross. Ganon din po ang pagmamahal ng Diyos. Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya ayaw niya tayong mapahamak dahil ang plano niya ay tayo'y pag-unlarin. No? Ipoprosper niya tayo, hindi tayo ipapahamak. Kung hindi, tayo ay pagyamanin. No? Ang sa atin lang kung paano natin ito isabuhay. Kung paano natin ito isagawa. Kaya kung hindi natin alam, sabihin natin sa Panginoon na kayo na pong bahala. Basta po tayo hindi nagpapabaya. Hindi po tayo nag-backslide, umalis sa ating pananampalataya. Ito po ay sa ating Panginoon, atin po itong lahat ay ipaubaya. No? Kasi ang Panginoon ang mas nakakabatid sa buhay natin at sa mga plano niya para sa atin. Tayo'y pag-unlarin at hindi ipapahamak. Bibigyan tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kasama natin ang Diyos sa ating mga plano, lagi po nating tandaan. Siya po ang gagawin nating sentro sa buhay natin at hindi po tayo, kung hindi ang Panginoon ang magiging sentro sa ating gawain at sa ating gagawin pa. Sana po kuha po kayo ng aral sa ating binahagi ngayon na banal na salita sa lahat ng mga kapatiran nating nanonood dito sa ating YouTube channel, sa ating YouTube live ngayong gabing ito, at maging sa ating Facebook page dahil ito po ay ating dadalhin din sa ating Facebook page. Kaya nga po, ipagbahagi nyo po nawa ang gawaing ito at ating mga nakaraan pang gawain ng Night Live Devotion. Kaya mangyari lang po na sundan nyo po kung ito ay kayo'y nakasunod po sa amin sa pag-subscribe ng aming YouTube channel sa mga hindi pa namin subscribers. Paki-follow ang aming Facebook sa hindi pa namin followers. Ayun po.
So tayo po ay manalangin para sa ating pagkabasa ng ating banal na salita ng Diyos sa magandang balita Biblia. Panginoon, maraming salamat po dahil sa kabila ng mga hamon, mga struggles na naranasan ko, lalo na ako ang nag-handle na mamahala sa live na ito. At sa aming mga kasamahan na gustuhin man nilang mag-participate pero hindi nila nagawa-gawa ng panahon. Pero salamat at natuloy pa rin ang gawain na ito. Salamat sa paggamit mo sa akin para sa pagbahagi ng banal na salita. Maraming salamat, Ama, dahil mula ngayon, ikaw na po ang gumabay at tumatnubay sa aming buhay. Ang mga plano mo para sa amin na alam namin na mas batid mo na kami po ay uunlad, magkaroon ng panibagong pag-asa, magandang kinabukasan, at alam po namin na kami po ay ilayo mo sa mga kapahamakan dahil yan po ay bahagi ng inyong mga plano para sa amin. Maraming salamat sa banal na salita mo na narinig namin ngayon at maraming salamat sa lahat na ibinigay niyo po sa amin, maging sa buhay na ipinagkaloob mo. Salamat, Ama. Salamat po. Salamat sa inyong bugtong na anak na si Jesus na iyong ibinigay para sa paglinis sa aming mga kasalanan. Salamat sa magagandang plano mo para sa aming lahat na iyong mga anak. Sa aming paglagak sa aming buhay, kami po ay inyong patnubayan. Kami po ay inyong gabayan dahil bilang mga makasalanan mong anak, upang hindi po kami malihis ng landas na kung saan ikaw ay aming makakasama sa landas na makalangit. Tulungan mo po kami na hindi kami makakalimot na ikaw ay maraming mga plano para sa amin. Tulungan mo po ang buhay namin na mamuhay at maisabuhay ang iyong banal na salita, ang iyong mga turo. Tulungan niyo po kami upang kami ay susunod palagi sa inyo at hindi kami ang susunod sa aming mga sarili. Ang kalooban niyo nawa ang maghari at mangyayari. Nawa, ang mga planong lahat sa buhay namin nagmumula sa inyo. Alam po namin na ikaw ang mas nakakabatid. Sa lahat ng mga iniisip namin at ninanais namin, ikaw ang mas nakakabatid kung ito po ay para sa amin. Tulungan mo po kami na hindi kami sasamaang loob, na hindi man matupad ang aming kahilingan. Tulungan mo kami na matutong maghintay. Tulungan mo kami na maging matatag at matibay. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin at pagpapasalamat sa tanging pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. Okay po, ngayon dadako po tayo sa mga prayer request. Maraming salamat po. Sa mga mayroong nais hilingin o ipapapanalangin para sa
mga nais nyo matupad, no? Kung ano po ang mga kahilingan nyo po ay atin pong ipaabot sa ating Panginoon. Dahil ang The Blind Unity Night Live Devotion ay isa pong pagkakataon upang makakausap natin ang ating Panginoon. Kaya kung mayroon po kayong nais silingin, ipapanalangin, pakitype nyo po sa comment section upang ating dalhin at ipapanalangin. Okay po, mukhang wala pong nagtatype sa comment section para sa kanilang prayer request. So again, meron tayong mga silent prayer request. Ayun po. So para po tayo po'y makapagpatuloy sa ating gawain. Ayan po. Dadako na po tayo sa mga prayer request bagamat walang nagtatype ng kanilang panalangin, pero atin pong ipapanalangin ang bawat isa. At ito na rin po ay closing prayer at susundan ng closing song ng inyong abang lingkod. Aming Amang Banal, muli kami po ay nagpapasalamat dahil nadama po namin ang inyong presensya ngayong gabing ito. At hindi lang sa gabing ito, kung hindi sa araw-araw ng buhay namin. Bagamat minsan naiisip namin na kami po ay lunod na sa problema, pero andyan ka pa rin
nang hindi namin nalalaman na kami pala ay buhat mo na. Maraming salamat po, Lord. Dahil sa mga kapatiran namin na naririto. Naririto kasama ko sa live na ito. Maraming salamat sa mga wala rin po dito pero gustong makarating. Minsan hindi nasahan na mga pagkakataon ay wala rin po silang signal. Pero alam po ninyo ang puso nila at damdamin. Maraming salamat po sa mga kahilingan ng bawat isa bagamat hindi nila i-comment. Pero batid yun na po ang kanilang kahilingan at nais nilang mangyari sa buhay nila. Dalangin ko po, Lord, na lagi pong kalakasan ng aking buhay spiritual, maging sa pamilya ko, ay pagkaloob mo po. Dalangin ko rin po ang kalusugan naming lahat ng aming pangangatawan. Dalangin ko po ang aming anak na si Prince William sa patuloy niyang ganap na kagalingan ng kanyang nararamdaman. Nawa po sa pagsuri sa kanya, ng kanyang manggagamot ng doktor, ay maging negative lahat ng result sa kanyang karamdaman. Dahil ikaw po ang mas nakakabatid sa kanyang kondisyon at hindi yung doktor na susuri sa kanya. Kayo po ang mas nakakabatid. Ipagkaloob niyo po ang kalusugan at kalakasan sa batang ito. Nawa lumaki po siya na may takot sa inyo at pagsunod sa amin ng kanyang mga magulang. Maging ng mga anak namin, Sherwin, Jayhan, at si Lian. Bigyan mo po sila ng kalakasan at kalusugan din sa kanilang pangangatawan. Kasipagan sa pag-aaral, sa buhay nila na hindi po sila malihis ng landas. Nawa po magkaroon sila ng pagsunod sa amin at takot sa inyo lalo na pagsunod sa inyo at pagmamahal. Puspusin niyo po ng biyaya at pagpapala ang bawat isa na naririto at maging wala dito. Ang aming tahanan at ang tahanan ng bawat isa ay puspusin niyo po ng biyaya at pagpapala. Ang mama ko na nandun sa Mindanao, pagkalooban niyo po ng kalusugan ng pangangatawan maging mga kasama niya doon. Ang kapatid ko na nasa ibang bansa, si Anilin at yung manugang kong si Roxanne, ay layo niyo rin sa kapahamakan at karamdaman. Maging ang apo naming si Precious Ira ay patuloy mo pong pagkalooban ng kalakasan at ilayo sa kapahamakan at ang mga nag-alaga sa kanya. Dalangin ko po ang The Blind Unity, patuloy po ninyong gabayan at patnubayan kaming mga namamahala, namamalakad sa grupong ito. Bigyan niyo po ng karunungan, lalo tigit sa aming nanguna sa amin, ang aming chairman at yung mga kasamahang opisyalis. Dalangin ko po ang bawat isa magkaroon ng katatagan, kalakasan, at ang pagkakaisa ng bawat isa. Nawa ang laging sumaamin. Ang bawat miyembro ng asosasyon na aming binubuo, dalangin ko rin ang pagpapala at biyaya at ang kanilang tiwala na aming magagawa sa tulong nila at kooperasyon ang magandang layunin para sa aming kapwa may kapansanan sa paningin. Dalangin ko po ang mga kapatiran namin sa pananampalataya, sa mga makarinig ng devosyong ito, sa mga nanonood. Nawa, maging pagpapala po ang gawain na ito sa buhay nila. At maging kami, maging pagpapala sa kanila at sila sa bawat isa ng buhay ng bawat isa. At dalangin ko po, higit sa lahat,
ang inyong mga plano na para sa amin. Nawa, ito po ang mangyari at maghari sa buhay namin. Ano man ang hindi pa namin nasabi, batid nyo na po. At nawa, ito'y magkaroon ng katugunan. Ano man ang aming mga ninanais, mga hiling sa buhay na hindi pa namin nakakamit. Kayo po ang manguna. Dahil wala po kaming magagawa kung wala po ang gabay nyo at patnubay sa buhay namin. Dahil kapag nandyan yung gabay nyo at patnubay, mayroon po kaming pagtatagumpay. Sa aming pagpapahinga kami po ay ilayo nyo sa mga masamang elemento, sa mga panaginip. Kami po ay padalhan nyo po ng inyong mga anghel ng balantay upang kami ay tiyak na may kaligtasan sa kapahamakan kami po ay mailayo. At gigising kami sa umagang panibago na taglay namin ang bagong sigla na aming daladala ang mga plano mo para sa buhay namin. Ang pag-unlad, ang pag-asa, at magandang kinabukasan. Maraming salamat po. Ito po, aming samot dalangin at pagpapasalamat, pagpapakumbaba. Nawa sa aming mga pagkukulang at pagkakasala kami po ay mapatawad mo sa aming mga nagagawa sa isip na sa salita, lalo't sa gawa. Maraming salamat ulit. Dalangin din namin ang buhay ni Pastora Faith na lagi mong pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, kung ano man ang sitwasyon na ngayon, kayo po ang mas nakakabati. Kung ano man ang kanyang sitwasyon nga sa buhay niya ngayon. Maraming salamat po at nandyan ka po palagi para sa amin. Salamat po, Ama. Kalooban niyo ang paghariin mo sa buhay namin. Sa tanging pangalan ng inyong bugtong anak na si Jesus. Amen. Amen and amen. Ayun po, maraming salamat sa ating na pakinggan na mga banal na awitin at banal na salita ng Diyos. Bago po tayo magtapos sa ating night live devotion, tayo po ay makakarinig ng makalangit na awitin mula po sa inyong abang lingkod. Yan. Pagtiyagaan nyo na lang po ang aking boses. At yan po ay para sa Panginoon. At syempre para na rin sa inyong lahat. Mark button.
Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Right, ayun. Ayun, nagtatapos ang ating The Blind Unity Night Live Devotion, Episode 23. Ayan, so Lord willing, kita po ulit tayo, magkakasama po tayo ulit sa next Thursday ng ating Night Live Devotion, Episode 24, Lord willing. Ayan, sana makakasama po namin ulit kayo sa live stream natin na ito. Ayan, at purihin ng Panginoon sa buhay nating lahat, no? Ayan, dahil napagtagumpayan natin ang episode na ito. Ayan, thank you. Sa ngalan sa aking mga partners na nabanggit ko na kanina, ayan, hindi ko na sila ulit isahin pa kasi nabanggit ko na po sila. Ayan po. At sa ngalan sa partner ko dito sa pagla-live na madalas, kaya lang wala po siya. At siguro marami pa po siyang mga inaayos-ayos pa na
ng mga bagay-bagay. Ang ating kapatid na si Pastora Faith Eunice Robante. At abangan niyo po ang episode na ito at ito po ay ating dadalhin din sa ating Facebook page, no? Yung sa mga nais pang makakadinig ng banal na salita, huwag po niyong palampasin ang ating mga episodes ng The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Hanggang sa muli nating pagsasama sa ating Nightlife Devotion. Huwag nating kalimutan ang mga plano ng Diyos para sa ating buhay. Yan po ang gawin nating gabay. Ito po ang inyong abang lingkod. Ang inyong Lady MZ ay laging nagsasabi na sa bawat pagsubok, problema at hamon sa ating buhay, dahil may mga plano ang Diyos para sa atin. Laban lang. Dahil ang Diyos ang lagi nating katuwang. Thank you so much. Bye-bye and God bless us all. Finish button. Live. 1 hour, 18 minutes, 29 seconds. Live. Finish button. Live. Finish button. Are you sure you want to stop streaming? Question mark. Are you sure you want to stop cancel button? Okay button.